Mga kabayan, matapos ang isinagawang press con ni Senate Foreign Relations Committee Chairperson na si Senator Amy Marcos, sa wakas tila matutuldukan na at may mananagot na mga opisyal ng pamahalaan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito ay kaugnay sa ilegal na pagpapaaresto sa ICC dito kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na hanggang sa ngayon ay nakakulong pa rin dyan sa The Hague, Netherlands. Kahapon ay naglabas ng pahayag si VP Sara Duterte kung saan ay pinasalamatan niya si Senadora Amy Marcos dahil sa pagbubukas nito ng investigasyon sa Senado para mapanagot ang mga mastermind at nasa likod nito. Ayon kay VP Sara, sasampahan na nila ng kaso sa ombudsman ang mga sangkot sa illegal na pagkidnap sa kanyang ama na si dating Pangulong Duterte. Unang-una, nagpapasalamat ako kay Senator Amy dahil binuksan niya ang pag-uusap kung ano ang ginawa nila, anong mali na ginawa nila kay Pangulong Duterte ang pangingidnap. Ngayon, kung sasabihin ng administrasyon na hindi iyon nila ginawa at hindi iyon political ang pagkuha nila kay Pangulong Duterte, dapat nakikita natin na may mga kaso ang mga tao nito. Ngayon, gusto namin makita na mafailan ng kaso yung mga tao na may kasalanan sa kung anong nangyari sa pagdukot kay Pangulong Rodrigo Duterte. Matatandaan na lantarang pinangalanan ni Senadora Amy ang mga opisyal ng pamahalaan na nagtraidor at nagpadakip sa dating Pangulong Duterte para ilipat sa The Hague at doon harapin ang mga kaso na isinampa kay PRRD mula naman sa International Criminal Court o ICC. Iminumungkahi namin na imbestigahan ng Office of the Ombudsman ang mga sumusunod. Una, si DOJ Secretary Remulla Boying. Ikalawa, baka managot din si General Romel Francisco D. Marbil, ang Chief PNP, sa arbitrary detention, Article 124 ng Revised Penal Code. Violation of RA 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices for inducing or persuading General Torre to perform an act in violation of laws, rules, and regulations or an offense in connection with the official duties of the latter. Malahil si SILG Secretary John Vic Remulla ay maakusahan din ng arbitrary detention katulad nung iba. Ang ikaapat na maaring patawan din ng kaso ay si General Nicolas Torre III. Maaring managot sa arbitrary detention. Ikalima, Ambassador Marcos V. Lacanilao. Maaring managot sa usurpation of official functions, Article 177 of the Revised Penal Code. Ibinunyag din ni Senadora Amy Marcos na may malaking indikasyon na planado at may malaking sabwatan sa pagitan mismo ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at si Lucas Bersamin para maisagawa ang pagdakip kay PRRD. Sa kabila nito, nagpalala pa sa sitwasyon ng tila pinagtatakpan pa o kinakampihan pa mismo ni Senate President Chis Escudero ang mga dawit opisyal ni PBBM, partikular na nga ang hindi pagpirma sa mga subpina at ang pagpapalaya kay Ambassador Lacanilao. Isa pang indikasyon sa pagtatakip ng administrasyon ay ang blanket invocation ng executive privilege ni Executive Secretary Bersamin upang pagbawalan lahat ng opisyal ng ehekutibo dumalo sa ikalawang hearing noong 3 ng Abril. Mas lumala pa ito nang sa hindi pangkaraniwang hakbang tumanggi ang ating Senate President pumirma ng mga sabpina nung araw na yon. Bagaman dumalo mga opisyal sa ikatlong pagdinig noong 10 ng Abril, ginamit pa rin ang executive privilege sa mga susunod na isapin. Kung sino-sino nag-utos ng pag-aresto, kung sino ang nag-utos ng paglipat niya sa Hague, at kung paano nakuha ang eroplano na ginamit sa paglipat. Hindi nagtapos ang cover-up sa pagdinig dahil alam din natin na matapos yon pinalaya si Ambassador Lacanilao at hindi na naman pinirmahan yung mga sabpina. Sa kabila ng pagsasampah ng mga reklamo ni VP Sara Duterte at Senator Amy Marcos, hindi naman daw natatakot si DOJ Secretary Boying Remulla at nakahanda siyang harapin ang ombudsman sakaling ipatawag siya dito. Ginawa namin yung dapat gawin.
at it's for the best. This is the best to our best judgment. What's good for the country is what we did. Sir, willing humarap sa ombudsman sa investigation? Of course, dapat lang. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, magtatagumpay kaya ang kampo ni VP Sara Duterte at Senator Amy Marcos na kasuhan at panagutin ang mga opisyal ng gobyerno ni PBBM dahil sa ginawa nilang iligal na pagpapaaresto dito kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Kuman ay naka-receive din kanina ng summons sa Office of the Prosecutor sa final ng National Bureau of Investigation na kaso laban sa atin. Yan ang kinumpirma ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng mga reklamong inciting to sedition at grave threats na isinampa laban sa kanya ng NBI. Nag-ugat ang reklamo sa pahayag ni VP Sara noon na may kinausap na siyang papatay kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez sakaling may mangyaring masama sa kanya. Kapag nakatanggap ng summons ang isang tao, formal na ipinapaalam ang reklamo laban sa kanya at ipinatatawag siya ng piskalya. Hindi naman kinumpirma ni Prosecutor General Richard Fadulyon kung ipinatatawag nga ang Vice-Presidente. Pero ayon sa kanya, nakatakda ang preliminary investigation sa mga reklamo laban kay VP Sara sa May 9 at 16. Sa preliminary investigation, aalamin ng piskalya kung may sapat na basehan para kasuhan ng isang tao. Bago pa man padalhan ng summons ang Vice-Presidente, nauna na niyang sinabi na posibleng kabilang siya sa mga susunod na ipaaresto ng International Criminal Court o ICC kaugnay ng umano'y extrajudicial killings ng Davao Death Squad. Matipid ang komento ng palasyo tungkol dito. We are not dealing directly with the ICC. Kung saan po nakuha ng Vice-Presidente ang kanilang mga impormasyon, mas mabuti po sana kung sa kanila kukunin dahil sa panahon po ngayon, wala po kami masasabi patungkol po dyan. Samantala, ipinagpasalamat ni VP Sara ang rekomendasyon ng komite ni Senator Amy Marcos na sampahan ng reklamo ang ilang miyembro ng gabinete at opisyal ng PNP tulad ni na Justice Secretary Boying Remulla at CIDG Chief Nicolas Torre III dahil sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, kung sasabihin ng administrasyon na hindi iyon nila ginawa at hindi iyon political ang pagkuha nila kay Pangulong Duterte, dapat nakikita natin na may mga kaso ang mga taong ito. Naunang sinabi ng ilang opisyal ng gabinete na handa silang harapin ang anumang investigasyon kaugnay ng pag-aresto kay Duterte. Habang nagpapatuloy ang unang pagdinig, tumanggi si DILG Remulla na magsalita. Tanungin siya tungkol sa panayam kay Pinky Webb, kung saan sinabi niya na group effort ang pag-aresto at in-invoke pa ang executive privilege samantalang lumabas na sa media. Una, tinawag niyang chismis ang pahayag. Ngunit nang mabisto, tinulungan na lamang ng kapatid at sinabing executive privilege na nga. Isa pang malakas na sandata ng administrasyon upang pigilan ng komite ang pagsisiwalat ng katotohanan ay paggamit ng tinatawag na subjudice rule. Halimbawa, nung mahuli si General Torre na nagbibigay ng maling pahayag tungkol sa pagmamadaling ilipat si PRRD sa Hague dahil daw sa Article 125 ng Revised Penal Code, ngunit nung ipunto na yung Revised Penal Code, Article 125, ay para lamang sa warrantless arrest, bigla niyang ginamit ang subjudice na naman. Isa pang indikasyon sa pagtatakip ng administrasyon ay ang blanket invocation ng executive privilege ni Executive Secretary Bersamin upang pagbawalan lahat ng opisyal ng ehekutibo dumalo sa ikalawang hearing noong 3 ng Abril. Mas lumala pa ito nang sa hindi pangkaraniwang hakbang, tumanggi ang ating Senate President pumirma ng mga sabpina nung araw na yon.
Bagaman dumalo mga opisyal sa ikatlong pagdinig noong ika-10 ng Abril, ginamit pa rin ang executive privilege sa mga susunod na isapin. Kung sino-sino nag-utos ng pag-aresto, kung sino ang nag-utos ng paglipat niya sa Hague, at kung paano nakuha ang eroplano na ginamit sa paglipat. Hindi nagtapos ang cover-up sa pagdinig dahil alam din natin na matapos yon pinalaya si Ambassador Lacanlilao at hindi na naman pinirmahan yung mga sabpina. Matapos ang pag-aresto kay PRRD, lumakas ang pro-Duterte sentiment at bumagsak ang trust rating ng administrasyon. Ayon sa isang mapagkakatiwalaang source, naglunsad na ngayon ang administrasyon ng isang communication plan upang ilihis ang atensyon ng publiko patungo sa mga issue ng West Philippine Sea at di umanong disinformation ng mga tinatawag na China trolls ng kanilang embassy. Kaya asahan natin na ito ang magiging balita sa mga susunod na araw. Hindi inaasahan ang political backlash sa pag-aresto sa dating Pangulo, kaya ngayon sinusubukan nilang kontrolin ang sitwasyon sa pamamagitan ng pag-focus sa West Philippine Sea, pagsisi sa China, at sa huli ay iuugnay ang pagtaas ng suporta kay Duterte sa sinasabing kampanya disinformation ng China. So una, may duda tayo na politically motivated. Ikalawa, whole of government ang nagamit dito na talaga naman comprehensive itong planong ito. At ikatlo, ang mga posibleng managutan ng criminal and administrative charges. At iminumungkahi namin na imbestigahan ng Office of the Ombudsman ang mga sumusunod. Una, si DOJ Secretary Remulla Boying maaring managot sa violation of RA 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices for sanctioning an invalid administrative arrest against the former president in contravention of the ruling of the Supreme Court in the 2023 case of Immigration versus Juan Wenle. Maliwanag na napakadaming kondisyon, kwalifikasyon at requirement na isinaad ng ating Korte Suprema doon. Ikalawa, usurpation ng DOJ ng judicial functions. Kahit hindi sila korte, naghahatol sila na halos sila ang naging husgado. Ikatlo, grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service. Ikalawa, baka managot din si General Romel Francisco D. Marbil, ang Chief PNP, sa arbitrary detention, Article 124 ng Revised Penal Code. Violation of RA 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices for inducing or persuading General Torre to perform an act in violation of laws, rules, and regulations or an offense in connection with the official duties of the latter. Grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service. Andito rin sa mga nakalista at ayon din sa payo ni dating Supreme Court Justice na nagpayo sa atin na malahil si SILG Secretary John Vic Remulla ay maakusahan din ng arbitrary detention katulad nung iba. Violation of 319 for inducing General Torre and Marbil to perform an act in violation of the Constitution and our laws. Ikatlo, grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service. Ang ikaapat na maaring patawan din ng kaso ay si General Nicolas Torre III. Maaring managot sa arbitrary detention. 2 counts of arbitrary detention, not only against the former president, but also against former Executive Secretary Medialdea. Ikalawa, violation of RA 7439 for not allowing the former president to be visited by VP Sara, both his daughter and his named counsel, and for forcing the former president's lawyers to leave him.
Also, the violation of 3019 for allowing himself to be induced or persuaded by General Marbil or SILG Remulla to perform an act in violation of law, rules, and regulations in connection with his official functions. Grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service ay maaari ring ipataw laban kay General Torre. Ikalima, Ambassador Marcos v. Lacanilaw. Maaring managot sa usurpation of official functions, Article 177 of the Revised Penal Code, pagsisinungaling sa ibang kaso at perjury sa ilalim ng Article 183 of the Revised Penal Code, false testimony in other cases, and perjury in solemn affirmation under Article 183 of the Revised Penal Code, at conduct prejudicial to the best interest of the service. So ito ang further findings namin. Hindi ko masara yung investigasyon kasi marami pa ring mga issue katulad ng sinong tumulong sa ICC, yung tungkol sa eroplano na nanatiling bukas at masalimuot. Bigyan natin ng reaksyon ngayon ang statement ng Philippine National Police tungkol sa kahandaan nila na humarap sa mga posibleng ikakaso sa kanila doon sa pag-aresto at pagdala kay PRRD sa Netherlands. Ito, may post ang GMA News. The Philippine National Police on Wednesday said its top officials are ready to face possible charges over the arrest of former President Rodrigo Duterte. So, basahin natin yung news mismo sa GMA News Online. Ito na po yung article na napublish. PNP, Marbel Torre prepared for possible charges over Duterte arrest by Jubilant Rita, GMA Integrated News, published April 30, so kapon. So ito yung statement ng PNP kasi yung nauna nag-press conference si Senator Amy na nagre-recommenda siya na masampaan ng kaso ang mga officials involved doon sa pag-aresto, pagbiyahe o pag-kidnap kay PRRD papuntang The Hague, Netherlands. So, Secretary Boying Remulla, Secretary John Vic Remulla, General Marbel, General Torre, and Ambassador Marcos Lacanilaw. So ito ang statement ng PNP spokesperson, si Brigadier General Jane Fajardo. Sabi niya, they are prepared to answer any and all charges before the proper forum. Okay? We have to reiterate, sabi niya, na ang naging papel lang, pakinggan niyo ito we have to reiterate na ang naging papel lang po ng PNP dito sa pag-aresto po ni dating Pangulong Duterte is we just extended assistance to the Philippine Center on Transnational Crime who requested na tulungan natin sila para implement ang kanilang red diffusion notice. Okay? They acted within the bounds of law and mandate of their office. Okay? So, kaya nga, ang findings ng committee ni Senator Amy, lumabag sila sa batas. Kaya, dadalhin ito sa korte o due process. So, I hope ang ombudsman mag-take immediate action dito sa recommendation ni Senator, sa committee ni Senator Amy. So, ito yung recommendation ng Senadora. In her recommendation, she said, these PNP officials must be proved by the ombudsman for various supposed violations. Ito yung alleged violation. Si Marbil, General Marbil, is arbitrary detention, violation of RA
3019 for inducing or persuading General Torre to perform an act in violation of law, rules, and regulations, or an offense in connection with the official duties of the latter, grave misconduct and conduct prejudicial to the best interests of public service. General Torre, 2 counts of arbitrary detention for Duterte and former Executive Secretary Salvador Medaldia. Violation of RA 7438 for not allowing Duterte to be visited by Vice President Sara Duterte and for forcing Duterte's lawyers to leave him. Violation of RA 3019 for allowing himself to be induced or persuaded by General Marbel or Interior Secretary Remulla to perform an act in violation of law, rules, and regulation, or an offense in connection with his official duties, grave misconduct, and conduct prejudicial to the best interest of public service. So, ang madaming kaso ito, kung matuloy ito, maraming kasong isasampa kay General Torre.